So, for replenishment ng petty cash, so lahat ng pinagamitan natin ng petty cash is ilalagay natin sa DV, di ba? Lahat ng expense code and kung ilan yung amount. Now, pero itong mga expense code na ito, hindi to dapat lahat mag-appear sa CDR natin. So, ang gagawin natin, pag magle-liquidate na tayo for the replenishment, so April 'yon, 'di ba? So, ang dami niyan, 'di ba? Ang gagawin nyo, pili lang tayo ng isa. So, replenishment. Petty cash, replenishment. Tapos, palitan natin yung code doon sa pinakataas, petty cash. Tapos, ilagay natin yung full amount. 3,000. Okay? Bakit natin kailangang pumili at hindi na lang tayo maggawa ng manual dito? Kailangan kasi natin pumili para mapick up natin yung DV number nung transaction. 'Di ba lahat ito sila iisa lang na DV number? So, pag pumili ka ng isa diyan, so mapipick up na natin yung DV number and magre-reflect na rin siya sa RCD natin. Kasi pag i-manual natin, walang mag-appear na DV number. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin. Pili lang ng isa, tapos palitan natin ng details, nature of payment, account code, tapos yung full amount ng petty cash. And one more thing, wag natin masyadong habaan ito dito, yung description. Pwedeng ito lang ilalagay nyo, April to 2025 MOE. So, dito yan, no, sa cash advance. Pwedeng ito na lang ang ilalagay nyo. Wala nang iba. Wag na yung masyadong maba, hindi naman siya necessary eh. Para pag pipili kayo dito, pag pumili na kayo dito sa kwan, ano may pinalitan natin? August. Sorry. Maikli na lang siya. Malalabas lahat ng details. Okay?